Today's proclamation of the Word of God is in the Epistle of Paul, the Apostles, to the Romans. A reading from chapter 1. Paul, a bondservant of Jesus Christ, called to be an apostle, separated to the gospel of God, which he promised before through his prophets in the Holy Scriptures, concerning his Son Jesus Christ our Lord, who was born of the seed of David according to the flesh, and declared to be the Son of God with power, according to the Spirit of holiness by the resurrection from the dead. Through him we have received grace and apostleship for obedience to the faith among all nations for his name, among whom you also are called of Jesus Christ. To all who are in Rome, beloved of God, called to be saints, grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. The word of the Lord. Thanks be to God. Please stand for our responsorial psalm, Psalm 98. In our response, the Lord has made known his salvation. Together, The Lord has made known his salvation. O sing to the Lord a new song, for he has done marvelous things. His right hand and his holy arm have gained him the victory. Response, The Lord has made known his salvation. the Lord has made known his salvation. His righteousness he has openly shown in the sight of the nations. He has remembered his mercy and his faithfulness to the house of Israel. Response, The Lord has made known his salvation. all the ends of the earth have seen the salvation of our God. Shout joyfully to the Lord, all the earth. Break forth in song, rejoice and sing praises. Response, The Lord has made known his salvation. glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now and ever shall be, world without end. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. The Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to St. Luke chapter 11. Glory to you, Lord Jesus Christ. And while the crowd were thickly gathered together, he began to say, "This is an evil generation. It seeks a sign, and no sign will be given to it except the sign of Jonah the prophet. For as Jonah became a sign to the Ninevites, so also the Son of Man will be to this generation. The Queen of the South will rise up in the judgment with the men of this generation and condemn them. For she came from the ends of the earth to hear the wisdom of Solomon, and indeed a greater than Solomon is here. The men of Nineveh will rise up in the judgment with this generation and condemn it, for they repented at the preaching of Jonah, and indeed a greater than Jonah is here." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Sa aton nga Gospel sa Luke chapter 11, verse 29 to 32, habang gainabo do mga tao, so atong Ginoong Kristo nalambay, napakasama ang mga lahing ito. Sino ginatukoy ko atong Ginoong Kristo kala? Ginatukoy ko atong Ginoong Kristo ay do mga Parisiyo ang maestriba sa lato nga time. Na kung siim, hindi sanda magpati na si Jesus ginpadayat Diyos. Naligao si sanda na gusto nda subukan si Jesus kung imaw gibaga ginpadayat Diyos alin sa langit. Nani di mga Parisiyo ang maestriba, wa sanda nagdapati ag nagatuo.
Pero, makita natin, sa kabuhi ni Juna, anda na basahan, do kabuhi Juna, ag nagapati sanda. Sa ginhimo ni Juna sa mga taga-Ninibe. Matuod, dati ginasugo imaw si Juna at Diyos na mag-adto sa Ninibe, pero nag-uso imat paagi pa makaiwas. Pero anong tabukana? Sa anang pagliwas, ay ito mangyapon mo ang pagangap sa Diyos mangyapon. Nakita natin di senaryo sa kabuhi ni Juna, kung siim, abo mga trials, sigabot ng kabuhi, ag na notice na harayal kabubuton ni Diyos sa nang kabuhi. Makita natin nga imaw pilak it mga tripulante sa dagat dahil imaw dahilan ag nagtirimaw it tatlong gabi ag tatlong adlaw sa tiyan it mabaho nga isda. Pero ginuad imaw sa lugar at Ninibe. Ag kato nag-umpisa ang ministry sa lugar at Ninibe na kusiim dinpabot na ang mga mensahe sa mga tao nga sanda maghinusog magtalikod sa andang mga saga. Ay kung hindi sanda mag-respond ay pagagunawon Ginoo doon nga lugar. Ang nakita naton dahil sanda pag-repent sa pagluso sa mga saga ay sandaging patawad sa ating Ginoo agwa na dayon dugunaw. Maruman sa kabuhi ko atong Ginoo Kristo. Nga imaw gimpadaga it Diyos Ama pero mga tao gapon gapati. Pero nakita nato sa kabuhi Jesus Christ sa ulihi. Imaw man namatay itatlong gabi at tatlong adlaw pagkatapos imaw na banhaw. Nali makita naton sa kabuhi ni Juna ag ni Solomon masubra pa ginhimo ko atong Ginoo Kristo sa kabuhi itawo. Hamam ay ginhagad na anang sarili para katon para tubuson do atong kasag-anan sa ginhimo naton iya si babawt kalibutan. Ginhagad na ng kabuhi dahil sa pagigugma imaw namatay sa cross ag imaw man nabanhaw pagkatapos itatlong adlaw ag sa pagkabanhaw ay naangkon naton do kabuhi nga wat katapusan nga dayon. Pero maigmanghod abo gihapon ng mga tao nga uwa nagapati kay Jesus nga atong Ginoo ag abugon yung mga milagro ginhimo ni Jesus Christ iya sa babawt kalibutan. Pero hindi gapon sanda naging kontento. Di ba? Hindi gapon sanda naging kontento. Usi pagid it sign nga ano gitaro pag-abot ko atong Ginoo. Makita natin sa social media, may maraming mga sign na fit siya, pero wa man natabo. Dahil Ginoo taro nakasayon. Pero maambal ko lang bilang mga tumuo ko atong Ginoo Hesus. Napadayon kita sa pagserbisyo sa Diyos nga may kalipay sa atong sagbusoon at sundon naton kung ano ginapabot na nakaton sa atong kabuhi. Kung kita nagkamali, nagkasaya sa isip, sa buhat, sa gusto, bukod sa perfecto, padayon kita magagadangot sa Diyos ang maghinusol sa atong mga saga, ang tinguhaon naton nga kalikuran naton do ato nga ginahimo. Ag paagi karon sa atong pagdapit sa Dios hay mabato naton do kapatawaran ag kabuhi nga wat katapusan. Amen. Pero sa reng timpo maigmangod abo yon yung mga sign nga kanabo iya si babawt kalibutan nga nabasa naton sa Biblia. Nasa naton do linog ambal naton nga wildfire o naranasan naton do mga pagbaha, do tsunami, agro pagbabago it mga timpo, dato nga climate change, ay daya mat-amat nakikita naton sa Biblia. Ag nagagapati ako nga kung siya daya no sign nga magpahaom kita. Dahil di nato masayran kung saan mag-abot do aton nga
Ginoo. Kani gintawan kita it sign. Abo mga propeta, mga pari, mga pastors nga may paabot ng mensahe Dios nga magapit lang mag-abot do Ginoo. Kani magprepare kita. Padayon kita magapit sa Dios, magserbisyo sa Dios. Na di na ito masayahan kung saan mga mag-abot sa second coming. Agdaya pagpadundong katon bilang mga manugtuo patong Ginoong Kristo nga padayon kita magasalig sa Dios nga halin sa atong kiblusoon ag obrahon naton kung ano ginapaabot katon Ginoo nga maipaabot do ebanghelyo sa mga tao agod sanda maghinawso sa andang mga saga nga may magbag-o sa andang kabuhi paagi katon. At kita man ginhimo kato Ginoo, kita man maging halimbawa, maging sign kanda nga sanda makilala da si Jesus sa andang kabuhi nga batunon da nga Savior sa andang kabuhi, no? Makalanda makita nga si Jesus do tunay nga sign, do tunay nga hari, tunay nga Dios. Wa nagabag-o kato makaron hasta iwat katapusan. Kani dahil pagpadundon katon, nga habang buhay kita ya si bawat kalibutan, padayon naton, ipaabot, dumisay Diyos sa mga tao, agusan naman, makabaton ikabuhi nga wat katapusan, paagi katon. Agdaya, pagpadundon na katon tanan. Buko niya mang sambal, kundi himo naton sa gawa. Amen? May kalipay sa aton nga sa dipusoon. This time.